Dito na tayo. Maliit lang pero nasisigurado ko magiging maayos naman ang buhay natin dito. Iayos mo na ang mga gamit mo, anak. Alam kong pagod ka sa paglalakad paakyat dito. G, okay na ba sa'yo rito? Kahit saan tayo, ang mahalaga magkasama tayo. Mas mabuti ito kesa sa dating tirahan natin sa kabilang probinsya. Hindi gaanong kita mula sa ibaba. Tatay, nanay, hanggang kailan na naman kaya tayo dito? Anak, kasi po, lagi na lang tayong palipat-lipat. Hindi tayo nagtatagal sa isang lugar. Tapos, sa bagong lilipatan, lagi niyang sinasabi na dito na tayo titira. Tapos, bigla na lang tayong aalis. Hindi ko maintindihan. Anak, pasensya ka na ha. Alam namin mahirap para sa'yo. Pero pangako, sisikapin namin ng mama mo na magtagal tayo sa isang lugar. Tatay, grade 3 na po ako dapat. Pero grade 1 pa lang ako. 3 eskwelahan na po ang nilipatan ko. Paano po ako makakapagtapos kung lagi tayong lumilipat? Konting tiis na lang. Malay mo, dito na talaga tayo magtagal. Basta, huwag ka lang muna makipag-usap sa kahit kanino sa lugar na to, ha? At iwasan nating may magawi sa lugar na ito na siya nating ikapahamak. Promise po, pero sana, promise nyo, hindi na tayo lilipat. O ayaw niyo lang pong sabihin sa akin kung bakit tayo laging umaalis. Hindi naman po ako bata para hindi maintindihan. Ina, anak. Anak, ang mga bagay na nais mong malaman ngayon ay hindi pa angkop sa edad mo. Kahit gaanong pilit naming ipaliwanag sa'yo, hindi mo pa rin talaga maiintindihan dahil masyado ka pang bata. Nanay? Anak, pangako, susubukan naming manatili rito. Maganda sa lugar na to, oh. Malayo sa maraming tao. Kaya nasisigurado ko, wala tayong poproblemahin dito. Oo nga anak, tingnan mo. Dito sa taas. Tanaw natin ang buong baryo. May sarili ka pang maliit na sulok para sa pag-aaral mo. Paano po kung may makakilala ulit kay nanay? Paano po kung... Ina, tama na. Tulungan mo na lang muna ang nanay mo sa pag-aayos ng mga gamit. Pupunta ako sa bayan bukas. Bibili ako ng mga kailangan natin. O sige na ina, tulungan mo na ako magwalis. Maalikabok oh. Opo nanay. Malungkot na sumunod si Ina sa utos ng kanyang mga magulang. Sa murang edad kasi nito, nakailang lipat na sila ng tirahan. Sa tuwing may makakakilala sa kanyang ina, ilang araw lang, nag-aalsabalutan kaagad sila para tumakasa. Dumadaan na kasi si Ina sa estado ng buhay na naghahanap ng socialization ng mga kaibigan. Kaya lang, lagi niyang naiiwan kapag nag-aalsabalutan ang kanyang mga magulang. Isang gabi, habang abala ang kanilang anak sa pagwawali sa paligid. Paano kung tama siya? Paano kung may makakilala? Hindi ako papayag. Hindi na mauulit yung dati. Kung bakit kasi ganito ako? Hayaan ka na naman. Walang masama sa'yo. Pero nahihirapan na kayo sa akin. Lalo ng anak natin. Siyang labis na naaapektuhan sa mga nangyayari sa atin. Kung bakit kasi tila kasumpa-sumpa ang buhay ko. Kung hindi naman sana ako ganito, hindi sana kayo mahihirapan ng anak natin. Ano ka ba? Kaya natin to. Magkasama tayo. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtatago sa mga tao? Hanggang kailan kayo mahihirapan dahil sa akin? Hanggang kailan mo ko pagtitiisan? Hanggang nabubuhay ako, hindi kita iiwan ni pababayaan. Nagpatuloy sa paglilinis ang buong pamilya sa pag-aayos ng kanilang bagong tahanan. Dala ang bigat ng mga sekreto
na hindi nila masabi sa kanilang anak. Nang matapos na sila sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, nakapagpahinga na rin ang buong mag-anak. Isang maayos na gabi ang unang pagtira nila sa bahay na yun. Kinabukasan, maagang nagising si Fidel para mamili ng mga kailangan nila sa bayan. Dahil konti lamang ang nadala nilang gamit pag-alis nila sa dati nilang tinitirhan. Habang si Gigi naman nagpapatuloy sa paglilinis ng kanilang bakuran. Wala siyang kaalam-alam na ang kanilang anak ay naligaw na pala sa paglalaro sa kanilang bakuran. Nakarating ito sa may ilog at nakilala niya ang isa ring bata. Leron sinta, buko ng papaya, dala-dala'y buslo. Oh, wow! Ang ganda ng ilog! Ang sarap sigurong maligo dito. Malapit pa lang naman ito sa amin eh. Kaya hindi naman siguro ako hahanapin ni nanay. Hoy! Sino ka? Ay! Sinong? Ako si Noy. Ikaw, sino ka? Ayun lang kita nakita dito ah. Ako si Ina. Bago lang kami dito. Doon kami nakatira oh. Doon sa medyo mataas na burol. Ganun ba? Maliligaw ka rin? Kung di mo kabisado ang ilog, baka malunod ka. May mga bahagi ng ilog na malalim. Hindi naman. Namamasya lang naman ako. Nangunguha lang naman ako ng bunga ng bayabas kanina. Kaso, nakarinig ako ng lagaslas ng tubig. Kaya sinundan ko. Hindi ka lamang maligo. Sasamahan kita. Ayoko! Magagalit si nanay sa akin. Ang alam kasi nun, nasa tabi-tabi lang ako ng bakura namin. Ikaw, bakit nga pala mag-isa ka lang? Nasaan ang nanay mo? Maaga kasi yung nagmamarites sa baryo. Kaya mag-isa lang akong tumungo rito. Pero marami naman kaming mga bata dito kanina. Nagpaiwan lang ako. Nabitin kasi ako kapag madali lang maligo. Maligo ka na rin. Alam mo, lahat ng taga rito sa Santo Domingo, dito naliligo. Kaya maligo ka na rin. Ayoko sabi mapapagalitan ako ng nanay ko. Ikaw ba? Hindi ka ba natatakot sa nanay mo? Hindi. Bakit? Dapat ba ang mga bata matakot sa mga nanay nila? Oo! Yun ang turo sa akin ng mga magulang ko. Ang magkaroon ng takot sa mga magulang. Siguro, nakatatakot ang itsura ng mga magulang mo, no? Ha? Di naman siguro mga aso ang magulang mo. Lalo na yung nanay mo. Para katakutan mo, di ba? Siguro nakakatakot itsura ng nanay mo, no? Kaya natatakot ka. Lo, hindi ganong takot ang tinutukoy ko. Eh anong takot pa lang ibig mong sabihin? Yung takot na magalit sila. Yung takot na masaktan ng damdamin nila. Para kang matanda o magsalita. Alam mo, kahit di masayang pagpunta mo rito. Maganda, samahan mo na ako maligo. Halika na! Ay, pasensya na. Ayoko talaga. Tuturuan kitang lumangoy. Sige na. Lahat ng bata rito dito naliligo. Ikaw lang yata ang hindi. Promise, mababulan talaga. Tsaka maraming isda. Talaga? Oo, kaya halika na. Sige, pero sandali lang ako Ang lamig! Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Tingnan mo oh, daming isda. Ang daming ang isda! Wow! Sa dati naming tirahan, wala nito. Saan ba kayo galing? Sa malayo. Ganun ba? Eh bakit kayo dito lumipat? Hindi ko rin alam Basta sabi ni tatay, dito na raw kami titira. Ay, sana magtagal na kami rito.
Bakit parang palagi kayong palipat-lipat? Oo, kaya wala akong nagiging matagal na kaibigan. Hala, baka laging may pinagtatago ng tatay mo. Ganun lagi yung naririnig ko sa nanay kong tsismosa. Kapag ang tao daw, laging palipat-lipat. Hindi ganun ang tatay ko ha. Ang bait-bait nga niya eh. Eh bakit sabi mo lagi kayong umaalis sa isang lugar? Lagi kayong palipat-lipat. Di ba? Gawaan niyo ng mga taong laging may pinagtataguan. Sa murang edad, naisip na rin ni Ina ang mga sinabi ng batang kausap niya. Pero hindi naman gaanong maproseso ng kanyang utak. Ang tanging alam lamang niya ay i-enjoy ang paliligo sa ilog ng mga oras na yun. Sa kabilang dako naman, sa isang tindahan malapit sa barangay hall, isang kagimbal-gimbal na balita ang kanilang nasaksihan. Pinagkumpulan ang isang tao na naging biktima ng aswang. Ay grabe kapitan ang nangyari kay Mang Pedro. Aba, hindi makataong sinapit niya. Hindi normal ang nangyaring ito sa kanya. Ay nakatatakot na kapitan dito sa lugar natin. Ay totoo yung kapitan. 30 taon na ako dito. Ngayon lang nagkaganito. Catalina, Maria, wala pa nga ang pamilya ni Mang Pedro pero kayo nandito na. Mas mabilis pa kayo sa mga reporter. Basta kapitan, nasisiguro ko. Aswang ang may gawa nun kay Mang Pedro. Kailangan nating mag-imbestiga na maayos. Hindi pwedeng basta-basta tayo magkukonclude. Ay naku kapitan, nakita ko po mismo ang bangkay ni Mang Pedro. Ay Diyos ko yung leeg niya, parang kinagat ng isang... alangan namang tao ang may gumawa nun. Malinaw pa sa sikat ng araw ang ebidensya na aswang nga ang may gawa noon. Ay huwag naman po nating pag-usapan ang detalye. Oh kapitan, anong gagawin natin? Paano kung may susunod pa? Hindi naman pwedeng basta na lang tayong maghintay ng susunod na biktima. Nasisiguro ko, hindi lang ito ang una at huli niyang gagawin dito sa barangay. May punto ka, Catalina. Sana lang ang mga marites naman ang pag-idita ng mga aswang ano. Kung totoo nga ang aswang ang may gawa noon kay Mang Pedro. Pero hayaan natin ang mga pulis na mag-imbestiga sa kaso. Hayaan natin ang mga pulis na mag-imbestiga. Pero tayo naman, gawin natin. Hanapin natin yung aswang para hindi na sila makapambiktima dito sa atin. Alam naman natin ang kwento-kwento na mahina ang mga aswang sa umaga. Kaya maghanap tayo ng aswang sa umaga. Ikaw kaya ang manguna sa paghahanap. Bakit naman ako, kapitan? Simpleng mamamayan lang naman ako. Ikaw yung heritado na mambintang na aswang ang pumatay kay Mang Pedro. Hindi pa nga umuusad ang investigasyon ng mga pulis. Ikaw, meron ka na agad konklusyon na aswang nga ang may gawa noon. Tapos ngayon, ikaw rin, desididong hanapin ang aswang. Ang tanong, sino ang aswang at saan natin nahanapin na aber? Hindi ko po alam, kapitan. Pero di ba, kapitan, obvious naman na aswang ang may mga gawa nun. Kaduda-duda nga ang sinapit niya. Pero wala namang nakakita kung totoong aswang nga ang may gawa noon. Ang mabuti pa magsipag-uwi muna kayo sa inyong bahay para magawa na rin yung mga trabaho ninyo. At kami naman. Tara na nga, Catalina. May nangyayaring hindi maganda sa baryo natin. Kailangan malaman ko kung sino ang aswang na nambiktima kay Mang Pedro. Ipapatunayan ko sa kapitan na yan na tama yung kutob ko. Hindi tao ang pumatay kay Mang Pedro, kundi isang aswang. Inistima na lamang ni Kapitan ang mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso ng pagpatay sa isa niyang residente. Yun ang kauna-unahang may aswang na sumalakay sa kanila. Sakali mang mapatunayan na aswang nga ang gumagala sa kanilang lugar. Sa isang dako naman, nakatayo si Fidel. Nasaksihan din ang itsura ng lalaking pinatay, kaya kinabahan siya para sa kanyang asawa. Nagsisimula na namang maggasik ng lagim. Marahil naamoy ng aswang na yun kung nasaan kami.
At talagang sinusundan niya kami kahit saan kami pumunta. Kapag nagalugad nila o nagawi sila sa amin, hindi malayong makita nilang asawa ko. Saan ko ba itatago si Gigi? Kahit saan kami pumaroon, sinusundan at sinusundan kami ng sumpa ng aswang na yan. Pero habang hindi nila nakikita ang asawa ko, kailangan makagawa ako ng paraan para matapos na to. Bago pa bumalik sa kanyang bahay, dumiretso muna si Fidel sa albularyong nagpatuloy sa kanila sa lugar na yun. Hindi rin naman ikinagulat ni Kikoy ang kanyang pagdating. Talagang inaasahan niyang darating si Fidel ng araw na yun. Pagpasok ni Fidel sa bahay ni Kikoy, kapansin-pansin agad ang maraming halamang gamot na babango sa pang-amoy ng isang normal na tao. Pero sa mga aswang, isang nakasusulasok na amoy ang mga halamang gamot na nakalatag sa lamesa ng matandang albularyo. Alam kong darating ka, Fidel. Paano niyo po nalaman? Hindi lang mga tao ang may mga mata sa barangay na ito tungkol sa nangyari kay Mang Petro, hindi ba? Opo. Nakita niyo ba ang bangkay? Oo. Ako ang unang tinawag ng mga tao. Kaya agad akong tumungo sa pinangyarihan. Napansin ko kaagad ang mga kakaibang bagay sa paligid. Hindi pangkaraniwan ang pagpatay na yon, Fidel. Yun nga po ang napansin ko. May mga bakas ng mga palatandaan. Ang liig niya, may 2 malaking sugat. Hindi yun gawa ng tao o hayop. May ilang naniniwala sa akin. May ilan naman na hindi. Pero ako, matagal na ako sa pagiging albularyo. Matagal na akong kumalaban sa mga aswang. Kaya alam ko kung aswang ang pumatay o hindi. Naniniwala po ako na aswang din. Napansin mo ang bakas? Opo, Mang Kikoy. Walang duda. 30 taon na akong albularyo. Kilala ko na ang bakas ng aswang. Ang tanong, bakit naglalakas ng loob ang mga aswang na yan na sumalakay dito sa Santo Domingo? Hindi ba nila alam na may albularyo sa lugar na ito? Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan ko pong protektahan ang aking pamilya, lalo ng asawa ko. Mang Kikoy, pagod na po ako magtago. Pagod na kaming tumakas. Lagi na lang kaming umaalis sa lugar kung saan kami napapadpad kapag nakikita nilang asawa ko. Kailangan ko rin ng makakatuwang para labanan ng aswang. Kung lalabanan natin ng aswang, sila mismo ang matatakot na sumalakay dito sa atin. Kapag walang pagsalakay ng aswang, hindi sila maghahanap, hindi sila magdududa sa inyo. Nakahanda po akong tulungan kayo. Ikaw, may nakikita ako sa iyo. May lakas ka na hindi pangkaraniwan. At higit sa lahat, ikaw lang nagtiwala sa akin. Maraming nagdududa sa aking kakayahan. Sabihin niyo lang po kung paano natin sasalakayin ng aswang. Nakahanda po akong tulungan kayo. Sa hangarin kong hindi na nila mapagkamalang aswang ang asawa ko. Mga butil ng bawang, banal na langis at mga orasyon. Pero mas mahalaga, ating pagtulungan. Teka, naapula ang ilaw ng kandila. Napansin mo ba yon? Ang alin po? Ang mga aswang. Nararamdaman nilang may kakalaban sa kanila. Isuot mo ito, dali, para proteksyon. Salamat po, Mang Kikoy. Hindi po kayo nagkamaling magtiwala sa akin. Pero saglit lang, Mang Kikoy ha. Kung sinasabi niyong nararamdaman ng aswang ang ginagawa natin, ibig sabihin nun, malapit lang sa atin ang aswang. Posibleng naririto nga sa Santo Domingo. Nararamdaman ko ang presensya ng isang mahinang aswang.
Salamat po Mang Kikoy sa pagprotekta sa amin. At sa pagpapatuloy sa amin sa inyong bahay dun sa may burol. Kita naman po ang buong baryo mula sa itaas kaya hindi rin po kami nalulungkot doon. Ayos lang yun. Walang ibang tutulong sa inyo kundi ako. Kung hindi ko kayo tutulungan, ay sinong tutulong sa inyo? Hanggat narito kayo sa Santo Domingo ay sagutin ko kayo. Isuot mo na ang kwintas na yan. Kapag naamoy ng aswang ang halamang gamot sa iyong kwintas, mapapatras sila sa iyo. Pero, syempre, aatakihin ka pa rin nila. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat ng sinasabi nyo. Mag-iingat ka, Fidel. Hindi lang aswang ang dapat mong bantayan. Kundi, pati ang mga taong may maitim na buti. Sila ang mas delikado. Sila ang mas mapanganib. Lumabas si Fidel na puno ng pag-asa na matutulungan sila ni Mang Kikoy, ang albularyong tumutulong sa kanila. Pagkatapos noon, nagmadali na siyang umuwi sa kanilang bahay. Samantala sa may ilog kung saan naliligo si Ina, kaaahon lamang nila mula sa ilog. Ang siyang maligo, no? Bukas ulit tayong maligo. Hindi na siguro. Baka magalit si nanay. Uy, gusto mo makita ang bahay nyo? Pwede bang sumama sa inyo? Hindi. Hindi pwede. Bakit naman? Gusto ko rin makita ang bahay nyo. Para kung sakaling wala akong kalaro, ako na lang pupunta sa inyo. Tsaka, para makita ko na rin yung nanay mo na kinatatakutan mo. Kasi, hindi pwede. Basta, busy yung nanay ko. Sige na, kahit sandali lang. Gusto ko lang makita kung paano kayo nakatira dun sa taas na yun. Tsaka, gusto ko rin makilala ang magulang mo. Hindi talaga pwede, Noy. Sorry. Kapag naging makulit ka pa, baka hindi na tayo magkita. Sige na, promise hindi ako magtatagal. Gusto ko lang talaga makita. Sabi na hindi pwede. Bakit ka nagagalit? Hindi ako galit. Hindi lang talaga pwede. O hindi mo ako sasamahan, susundan talaga kita. Hindi nga pwede. Diyan ka na nga. Aray ko, itinulak mo ako. Aray ko, sandali. Huwag mo ako iwan. Antayin mo ako. Grabe, ang bilis niya tumakbo. Susundan ko siya. Kailangan malaman ko kung saan siya nakatira. Gusto ko siyang maging kalaro. Patungo siya dun sa taas. Kaya magmamadali ako para sundan siya. Ang bilis niya. Hinabol ng batang si Noy si Ina para malaman ito kung saan ito nakatira. Nagmamadali namang tumakbo si Ina. Hindi naman napansin ni Ina na sinusundan siya ng kanyang kalaro hanggang makarating ito sa kanilang bahay. Maghahapon na makauwi ito. Saan ka ba galing na bata ka? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Hindi ako makaalis para sundan ka dahil alam mo naman ang kalagayan ko. Alam mo namang hindi ako pwedeng lumantad sa mga tao. Pasensya na po. Bakit basang-basa ka? Naligo po kasi ako sa ilog. May nakakita sa'yo? Po? Napag-usapan na natin to, di ba? Na wag ka makikipaglaro sa kung kani-kanino. Dahil kapag nalaman nila na kung saan tayo nakatira, magkaka-interes silang pumunta dito. At kapag nalaman nilang dito tayo nakatira sa bahay na to, gusto mo bang umalis na naman tayo dito? Nanay, sorry po. Naligo lang naman po ako sa ilog. May mga naliligo ba sa ilog habang nandun ka? Po? Yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Hindi ka nakikinig. Sana sinunod mo kami ng papa mo. Walang dapat makaalam na nandito tayo.
Walang dapat na makakita sa akin. Dahil po ba sa itsura nyo? Tao naman kayo. Hindi naman po kayo aswang. Mabalahibo lang po ang buong katawan nyo. Pero hindi naman po kayo dapat nakatakutan ng mga tao. Pero hindi natin kontrol ang buhay nila. Hindi natin sila mapipigilang paratangan ako. At husgahan ang pagkatao ko. Dahil lang sa itsura ko. Anak, pagod na rin ako sa pagtatago. Sa sitwasyon natin ng palipat-lipat ng bahay. Pero wala akong magagawa. Kung yun ang makabubuti sa atin, gagawin ko. Maging buo lang tayong pamilya. May tao. Nanay, May nakakita sa'yo. Sinundan ka ng pauwi ka. Sinasabi ko na nga ba, bakit pa hindi ka kasi nakinig sa akin? Sana nakinig ka. Para naman to sa kapakanan natin. ano pong gagawin natin? Ako ang lalabas. Sino yung sumunod sa akin? Sino sila? Aswang! Hindi ako aswang. Aswang kayo! Aswang kayo! Sandali! Bata! Bata! Nay! Nanay! Ito na ang kinatatakutan ko, anak. May makakaalam na naman na nandito tayo. Magugulo na naman tayo. Ano nang gagawin natin ngayon, anak? Kung sana, nakinig ka lang sa akin. Hindi tayo aabot sa ganito. Hindi malaman ni Gigi ang kanyang gagawin ng mga oras na yun dahil sa may nakakita na sa kanyang kalagayan. Hindi niya naman magawang pagalitan ang kanyang anak pero dahil sa nangyari, nataranta ito sa maaaring mangyari sa kanila. Nay, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Makulit po kasi yung batang yun eh. Nagpupumilit na sumama sa akin. Itinulak ko na nga siya sa may ilog kanina para hindi niya na ako sundan. Tapos, nakasunod pa rin pala. Naintindihan kita, anak. Hindi mo kasalanan. Kaya lang, ang inaalala ko ay kung anong posibleng mangyari. Papaano na tayo ngayon, anak? Anong nangyari? Bakit parang takot na takot kayo? May nakakita sa akin, Fidel. Yung kaibigan ni Ina. Nakita niya ang mukha ko. Ano? Paano ka nagkaroon ng kaibigan, Ina? Huwag mo na siyang pagalitan. Hindi naman sa pinagagalitan. Kaso hindi lang sumunod sa sinasabi ko. Sa bawat lugar na pupunta natin, huwag na huwag kang makikipagkaibigan kaagad sa mga taong hindi natin kilala. Sinundan niya po kasi ako eh. Hindi ko po alam na masusundan niya ako. Kailangan na naman nating umalis dito. Hindi muna tayo aalis. Ano? Pero paano kung may makaalam sa kalagayan natin dito? Sigurado ako na magsusumbong yun sa magulang niya. Maraming makakaalam na nandito tayo. Maraming mag-uusisa tungkol sa aswang na sinasabi nung bata. Hindi na tayo muna aalis. Pagod na rin ako, Gigi. Pagod na akong makita kayong dalawa ni Ina na laging natatakot. Maya-maya pa maririnig ang mga tunog ng tao mula sa malayo paakyat sa bundok. Pero Fidel, paparating na sila. May kakampi tayo, si Mang Kikoy. Tutulungan niya tayo. Patawad po, tatay. Anak, makinig ka sa amin . Tandaan mo, hindi aswang ang nanay mo. Hindi siya aswang. May sakit lang siya at hindi niya yung kasalanan. Fidel, ayokong masaktan sila. Magtiwala ka sa akin. Hindi ako papayag na masaktan kayo. Kahit kailan. Mas lumakas pa ang mga boses sa labas na paparating. Nanay, sorry po talaga. Wala kang kasalanan, anak.
Ako ang may kasalanan. Ang itsura ko. Kung bakit ako nagkaroon ng ganitong itsura. Tama sila sa mga sinabi nila sa akin. Mukha akong aswang. Dahil sa itsura ko. Hindi ko alam kung saang sumpa ko nakuha ang ganitong itsura. Gigi, Kung bakit kasi ganitong itsura ko. Dahil sa akin, nagkakagulo ang buhay niyo. Hindi tuloy makapamuhay ng normal ang anak natin. Paano kung kuyugin na naman tayo ng mga taga rito? Paano kung maniwala sila sa batang yun na naaswa nga ako? makinig ka sa akin, Gigi. Di tayo maaano dito. Basta kung sakali mong pumunta sila rito, kami ni Ina ang lalabas. Ikaw wag kang lalabas ng bahay para hindi na lumaki pa ang gulo. Anak, wag nang mauulit ito ha. Kahit anong mangyari, wag ka munang lalabas ng bahay. Kundi man, dito lang sa tabi ng nanay mo. Wag kang haharap sa maraming tao. Opo, pangako po. Pumanatag na kayo. Wala na akong naririnig na ingay sa labas. Baka hindi naman talaga rito ang sadya nila. O baka nagawi lang sila sa lugar na to. Ipanatag nyo na ang loob nyo. Wala na mga taong paparating dito na narinig natin kanina. Ha? Akala ko ba umalis na sila? Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Wala akong narinig na ingay kanina. Ina, bantayan mo ang nanay mo. Ako muna ang haharap sa kanila. Sabihin ko na lang, may nararamdaman ka. Para hindi na sila magpumilit. Lumabas kayo doon! Alam naming nasa loob kayo! Nagkatinginan ang mag-anak. Hindi magkanda o gaga sa kanilang gagawin. Ang kinatatakutan nilang makita sila ng mga tao ay magaganap na sa pagkakataong yun. Lumabas si Fidel at hinarap ang mga taong kumakatok. Paglabas niya ng pinto, ilang tanod ang naruroon. Nag-usisa kung may napansin daw silang tao kinagabihan. Naibsan naman ang kabang nararamdaman ni Fidel. Nang ibang usapin pala ang idinulog sa kanila. Pagkatapos sabihin ni Fidel na isang araw pa lamang sila sa baryo na yun, kaya hindi na nag-usisa pa ang mga tanod sa kanya. Samantala, sa bahay naman ni Noy, hingal na hingal si Noy na kumakatok sa kanilang bahay at takot na takot. Sandali lang! Ano ba? Sisirain mo ba ang pinto namin? Nay! Bilisin niyo po! Buksan yung pinto! Teka, nandiyan na! Nay! Nay! Ano ba yan, Noy? Bakit ka ba sumisigaw? Nay! May nakita po ako! Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Sa ilong po ako galing. Naligo po ako tapos... Tapos ano? Eh bay, umayos ka nga. Wala akong naiintindihan sa'yo. Tapos ka ng tapos dyan eh. May bagong lipat po sa may burol. Si Ina. Yung bagong lipat po. Sinundan ko po siya. Maganda po siya at mabait. Wala, Stick. Huwag mo sabihing in love ka. Kabata-bata mo pa. May gatas ka pa nga dyan sa labi mo. Kaya tigil-tigilan mo muna ang pakikipagrelasyon. Nanay naman. Ano nga? Sabihin mo kasi ng maayos. Ang anak ng mga taga-bundok? Bakit mo sinundan? Gusto ko lang po makita kung saan sila nakatira. Tapos po, Anong nakita mo? Sabihin mo sa akin. yung nanay niya. Nakita ko po ang mukha. Parang hindi tao, Nay. Marami pong buhok. Parang ano? Parang aswang po. Sigurado ka ba? Opo. Anong itsura niya? Balbon po ang buong katawan. Lahat po ng katawan niya punong-puno ng balahibo. Pati ang kanyang mukha. Parang puno ng balahibo tulad ng sa aso. Ang mga aswang? Opo, aswang talaga siya. Mabuti na lang po. Natakasan ko sila. Hindi na nila ako nahabol.
Kung hindi mo ako, hinakain na ako ng aswang na yun. Kaya pala may nananalakay na naman ng mga aswang dito sa lugar natin. Dahil naririto nga ang mag-asawa na yun. Tugmang-tugma ang description ng mukha niya sa mga narinig ko sa aking anak. Natatakot po ako sa itsura niya. Anak, mabuti't sinabi mo sa akin. Napakadelikado ng mga taong yon. Sa uli-uli wag na wag kang lalapit sa mga taong yon. Kung ayaw mong kainin kanila ng buhay, abay kumakain ng karne ng tao ang mga yon. Pero Nay, si Ina po, mabait naman po siya eh. Ay, pakinggan mo ako, Noy. Huwag ka nang lalapit sa kanila. At delikado sila. At ako nang bahala sa kanila. Ano pong gagawin niyo, Nay? At pupunta ako kay Kapitan. Kailangan niyang malaman to. Magbihis ka na. Huwag kang aalis ng bahay Tandaan mo, huwag ka na uling lalapit sa mga taong yon. Kung gusto mo pang mabuhay ng matagal. Sabi ko na nga ba, magtatagpo rin ang landas natin, Fidel. Malas mo lang dahil dito ka napunta sa lugar na to. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong to. Nasirain ko yung mga buhay nyo. Magtatagpo rin sa wakas ang ating landas, Gigi. Hindi ka na makakaligtas sa akin. Mabilis na lumabas si Catalina. Naiwang mag-isa ang kanyang anak na si Noy. Tila nangangati ang kanyang dila na hindi sabihin kay Kapitan ang kanyang natuklasan. Lalo na ang ipagkalat ang chismis ngayon, ang taong matagal niya nang nais singilin. Pasensya na, Ina. Gusto ko lang tulungan kang makawala sa aswang mong nag-aalaga sa'yo. Alam ko, hindi ka katulad nung aswang na nakita ko. Mapapahama ka kung mananatili ka sa aswang na yun na nag-aalaga sa'yo. Pero, huwag kang mag-alala. Alam ko, matutulungan tayo ni Nanay. Maghahapon na ng mga oras na pumunta si Catalina sa bahay na sinasabi ng kanyang anak upang patunayan kung si Gigi nga ang nakita ng kanyang anak. Sukdulan ang galit nito sa babae, kaya gagawin nito ang lahat masira lamang ang kanilang buhay. Hindi kayo nagpapakita sa mga tao. Dito pala kayo nagtatago. Sa gagawin ko, guguluhin ko ang longgang pinagtataguan ng daga. Mula nang tumating ka, nasirang buhay ko. Nasirang pamilyang pinapangarap ko ng dahil sa iyong balbon ka. Kung anong gayumang ginamit mo kay Fidel, kaya pinili ka niya. Biglang lumabas si Gigi sa may bakuran. Kukuha ito ng damit sa sampayan. Hindi niya napansin si Catalina na nagtatago sa di kalayuan. Buhay na buhay ang kanyang pag-asa na sirain ang pamilya nito. Tingnan mo nga naman, mukha kang hayop ka. Pero minahal ka ni Fidel sa kabila ng pangit mong itsura. Maya-maya nakarinig ng kaluskos si Gigi. Mabilis naman itong pumasok sa loob. Takot ka pa rin, tulad ng dati. Alam mong hindi ka normal. Alam mong hindi ka karapat-dapat sa kanya. Lumabas si Fidel. Naghanap sa paligid. Nagtago naman si Catalina sa likod ng puno. Fidel, magkasama nga silang dalawa. Pumasok ulit si Fidel sa loob ng bahay. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mas pinili mo ang aswang na yun kesa sa akin. Ipaalam ko sa buong baryo. Ipaalam ko sa kanila kung ano ka talaga, Gigi. Kapag nalaman ng buong baryo ang itsura mo, iisipin nilang ikaw talaga ang aswang. Maghintay ka lang. Hindi pa ako tapos sa inyo.
Sa mga susunod na araw, makikita mo kung anong klaseng pagkakamali ang ginawa mo. Dahan-dahang bumaba si Catalina dahil halos magdidilim na ng mga oras na yun. Nagmamadali na rin siyang bumalik sa kanyang bahay. Ngiting aso habang pinagmamasdan ng mag-asawa sa di kalayuan. Kinabukasan, sa tindahan ni Aling Berta, uusbong ang isang tsismis na sisira sa buhay ng isang pamilya. Ay, Maria! Maria! Alam mo na ba yung latest? Ay ano na naman? Yang aga-aga ang dami kong ginagawa rito. Ano ba kasing chismis na yan? Ay nako, hindi to chismis. Totoo ito. May aswang daw dito sa atin. May nakahuli na ng itsura. Balbon daw ang katawan. At ang balbon ay kasing balbon ng aso. Ay kaya talagang kikilabutan ang taong makakakita nito. Natigilan si Fidel sa isang tabi habang nakikinig ng kanilang kwentuhan. Hindi naman ito nagpahalata sa isang gilid, pero rinig na rinig niya ang usapan ng dalawang tsismosa. Ay sus, paano mo naman nalaman? Ay may nakakita raw. Isang babae na balbo ng buong katawan. Ay, hindi daw normal ang itsura nito. Mas mabalbon pa daw sa aso. Talaga? Saan nakita? Hindi ko alam kung saan nakatira. Pero sigurado ako na talagang aswang yun. Kaya raw hindi natin ito mahuli kasi ang galing magtago. Nanlamig si Fidel sa narinig sa dalawang senior citizen na tsismosa para alamin kung alam na kaya ng mga ito na ang tinutukoy nila ay ang kanyang asawa. Anong oras ba nakita? Sa gabi raw. At alam mo pa, simula raw nang may nakakita sa babaeng yun. Doon nagsimula ang mga pagpatay. Si Pedro. Ay oo. Sino pa bang may kakayahang kumagat ng leeg ng tao? Sigurado akong yun ang aswang na tumira kay Pedro. Kaya dapat masugpo na yung mga aswang na yan para hindi na sila makapambiktima pa. Kailangan nating mag-iingat. Ay baka marami pa silang uri dito nang hindi lang natin nalalaman. Kung malaya silang nakakagala sa lugar natin, marahil marami sila. Kasi ang lalakas ng loob ng mga aswang na yan na manirahan dito sa atin. At dito pa talaga sa Santo Domingo. Oo nga. At malay mo, may pamilya pa sila. Kawawa naman kung may mga bata silang nadadamay. Ay, teka sandali Maria. Ay bakit? Meron din kayang tsismosang mga aswang? Di kung meron, i-recruit din natin. Sa kabila ng kanilang tawanan, biglang may maririnig silang pagbagsak ng lata sa labas. Ano yun? Sumilip sila sa bintana, wala ng tao. Nako, baka may nakikinig sa atin. Sa di kalayuan, nakita si Fidel na mabilis na naglalakad, pawis na pawis. Ang takot niyang malaman ng tao ang tungkol sa kanyang asawa at mapagkamalang itong aswang dahil sa itsura nito. Kaya dali-daling tumakbo si Fidel pabalik ng kanilang tinutuluyan. Hindi pwedeng mangyari uli ito. Kailangan kong protektahan ng aking pamilya. Kailangan makagawa ako ng paraan bago pa nila malaman ang tunay naming kalagayan. O Diyos ko, kahabagan niyo po kami. Bigyan niyo man kami ng pagkakataong madepensa ng aming mga sarili. Naaawa na ako sa mag-ina ko. Lagi na lang kaming nabubuhay sa takot. Madilim na ang daan paakyat ng burol kung saan sila nanunuluyan. Unti-unti na ring sumisikat ang malaking buwan mula sa makapal na ulap
Mabilis ang mga hakbang ni Fidel habang nasa isip niya ang kahihinatnan ng kanyang pamilya sakali mang kuyugin ang mga ito ng mga tao. Kailangan ko pambilisan ang paglalakad ko. Kinakabahan ako para sa kanila. Kailangan kong makauwi kaagad dahil baka delikado sila. Ano yan? Nararamdaman kong may nakasunod sa akin. Nag-iinit ang langis na ibinigay sa akin ni Mang Kikoy. Ang sabi niya sa akin, sinyalis ito na may aswang sa paligid. Hindi ako dapat matakot. Magpapatuloy lang ako sa aking paglalakad. Hindi magandang hudyat ito. Lumabas ka! Alam kong naririyan ka! Kung inaakala mong natatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Hindi mo ako matatakot. Iyahanda ko ang aking itaka. Kung aswang man nga siya, umanda siya sa akin. Oh, Diyos ko! Aswang nga! Kakaibang nilalang sa harapan ko! Papatayin kita! Mauuna kang mamamatay! Hindi ka sasantuin ng bagong hasa kong itaka. Subukan mong lumapit kung gusto mong tigpasin ko yung katawan mo! Matapang ka. Mas masarap ang mga taong matapang. Hindi mo ko matatakot! Mapapatay naman kita! Mabilis ka, pero hindi ako patatalo sa'yo. Kailangan makagawa ako ng paraan para mapatamaan ko siya ng matalas kong itaka. Sumugod ang aswang. Nagkaroon ng matinding pagbubuno. Mabilis na umatake ang aswang. Mabilis rin namang iwinasiwas ni Fidel ang kanyang matalas sa itaka hanggang mapatamaan nito ang kamay ng aswang. Halos maputol ang kamay nito nang mapatamaan ng matulis na itak ni Fidel. Nagpatuloy ang labanan. Natumba si Fidel, pero ang pangontrang pigay ng albularyo sa bilis ng aswang ay nabitiwan nito ang kanyang itaka, dahilan para masaktan siya ng aswang at masugatan. Kahit halos putol na ang isang kamay ng aswang, tila hindi ito iniinda at patuloy sa pag-atake kay Fidel. Walang sino man ang makakapawi ng uhaw at gutom namin sa katawan ng tao! Kayo anong gugulo sa lugar na to? Hindi lang ang buong bayan ang ginugulo nyo, pati ang pamilya ko. Dahil sa pagkakalat niyo ng lagim, asawa ko ang nalalagay sa panganib. Kaya hindi kita paliligtasin ngayon! Ikaw ang uunahin kong patayin dahil wala nang itak mo! Isasabi ko sa kanya ang langis na binigay sa akin ni Mang Kikoy. Kakainin kita! Inumin mo ang langis na to! Ang itak, titigbasin ko siya habang nanghihina siya dahil sa langis na isinabi ko sa kanya. Eto ang itak. Humanda ka! Katapusan mo na! Nawala siya. Nasaan ang aswang na yun? Nasaan ka? Aswang na duwag! Ngayon lang ako nakakita ng aswang na tumakas sa pakikipaglaban sa tao. Duwag na aswang. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Duwag na aswang! Hindi ako dapat pakampante. Ihahanda ko lang ang aking matalas na itaka. Baka sakaling umatake siya at sisigurduhin ko sa muli niyang pagsalakay sa akin, ulo niya na ang titigbasin ko. Nagpatuloy si Fidel sa pagmamadali pauwi sa kanila sa kaiisip na baka malagay sa panganib ang kanyang pamilya. Hindi niya pinansin ang mga dugong tumalsik sa kanyang damit. Dugo ng aswang nang nakaengkwentro niya ng gabing yun. Sa bahay nila, biglang bumukas ang pinto at pumasok siya.
isara ang mga bintana. Ngayon din, dalian nyo! Bakit, Fidel? Anong nangyayari? Tsaka, bakit duguan ka? Bilis! Nakipag-away ka ba? Isara na ang bintana! Tulungan nyo na ako! Fidel, Ina, magsasaboy tayo ng asin sa tarangkaan ng ating bahay. may aswang na sumalakay sa'yo? Oo, nakainkwentro ko kanina habang pauwi ako. Mabuti na lang, sukbit ko yung matalas kong itak. Kahit paano napuruan ko rin ang aswang. Natigbas ko yung kamay niya. Mas delikado mangyayari dahil sinugatan mo siya. Alam mo naman ang mga aswang, kapag kinante, hindi papayag na hindi makapaghigante. Mas matindi pa ang ganti nila kesa sa mga nananakit sa kanila. Sila ang kumanti sa akin. Nananahimik lang ako naglalakad. Tapos sinalaki niya ako. Kaya gumanti lamang ako. Fidel, umupo ka. Ang dami mong dugo. Hayaan mo muna yan. Paghandaan natin ang pagsunod ng aswang na yun. Sigurado akong sasalaki dito ang aswang na sinaktan ko kanina. Ano ba naman yan? Akala ko pa naman magiging maayos ng buhay natin dito. Lalo pa palang magugulo ang buhay natin. Yun nga rin ang akala ko. Pero mas magulo pala ang buhay natin dito. Gusto ko lang naman, daling kayo sa tahimik na lugar. Yung malayo sa mga tao. Malayo sa gulo. Pero ang tungkol sa aswang at sa mga sinasabi nila. Tungkol sa aswang at sa itsura mo na description nila. Kaya malamang, yung batang galing dito noong isang araw, yun ang nagsabi sa mga tao. Tay, may gumagalaw sa bubungan, Tay. Nasundan niya ako. Anong gagawin natin? Magtago kayo sa silong ng kama. Tutusukin ko ng pinakamatulis kong bagong hasang gulok ang aswang na yan. Mas nakakakilabot pang nangyayari sa atin ngayon kesa dun sa una nating tirahan. Sige na, bilisan nyo na. Magkubli kayo sa silong ng higaan natin. Ako nang bahala sa aswang na to. Mauna ka na, anak. Sige na, bilisan mo na. Opo, nanay. Tutulungan na kita. Hayaan mo na ako. Ako nang haharap sa aswang na to. Laking pagkakamali niya na sinundan niya pa ako. Mag-iingat ka. Magdasal kayo. Higit na mabisa ang panalangin. Sige na, sundan mo na ang anak natin. Oo, Panginoon ko, sa inyo ko po ipinagkakatiwala ang aming buhay. Mas makapangyarihan ang pananalig. Dahil alam ko, higit pa ang magagawa ninyo kesa sa aming hinihingi at iniisip. Patawarin ako ng Diyos, pero hindi naman siguro kasalanan kapag pumatay ako ng aswang dahil sinundan niya pa ako. Fidel, masisira niya lang bubong natin. Makakapasok na siya. Bago pa man siya makapasok, itatara ko ng matulis kong itag na ito! Diyos ko! Diyos ko! Nanay, may dugo. Napatamaan mo siya, Fidel. Diyan lang kayo! Huwag kayong aalis dyan! Paalis na siya! Diyos ko! Diyos ko! Pumanatag na kayo. Wala nang aswang. Hindi na babalik yun. Labas na kayo dyan! Hindi lang tao ang kalaban natin. Pati aswang. Kalaban na natin. Kahit saan tayo pumunta, sinusundan tayo ng kamalasan. Huwag kang maniwala sa kamalasan. Hindi totoo yan. Lahat ng nangyayari sa atin, pinahintulutan ng Diyos. Hinayaan niyang mangyari ito dahil alam niya kaya natin. Tingnan ninyo, dininig ng Diyos ang dasal ninyo. Nasaktan ko muli ang aswang. Siguro naman, sila lang matatakot sa atin. Pansamantala lang ito. Ang katahimikang ito. Magpapahilom lang ng sugat ang aswang. Pero babalik din sila. Umalis na lang tayo rito. Hihingi tayo ng tulong kay Mang Kikoy. Hintayin natin siya bukas. Wala nang aswang. Wala na kayong maririnig. Di ba? Kahit kunting ingay.
Oo, Naghihintay ang buong pamilya na makarinig ng anumang ingay mula sa labas. Fidel, dapat umalis na tayo dito. Hindi tayo aalis. Hindi tayo tatakbo. May kakampi na tayo, si Mang Kikoy. Tutulungan niya tayong mas malakas pang kalabog ang narinig nila sa bubong. Shh! Ina, tahimik lang tayo. Halika rito. Tulungan mo ako magdasal. Nang sa ganun, protektahan tayo ng Diyos. Unti-unti na ngang nawala ang ingay sa kanilang bubungan. Tanging dugo ng aswang ang naiwan sa loob ng kanilang bahay. Pero ramdam pa rin nila ang takot ng mga oras na yun. Pinalakas naman ni Fidel ang kanilang loob hanggang sa makatulog na ang kanilang anak. Nakatulog na ng mahimbing ang anak natin. Nakakaawa ang bata. Sa murang edad niya. Tapos, nararanasan niya na ang ganito. Maging siya, apektado na rin sa nararamdaman natin. May awa ang Diyos. Balang araw, mararamdaman din natin ang kapayapaan. Basta, wag lang tayong mawawala ng tiwala sa Kanya. Kung ako na lang kaya ang lumayo. Ano? Kung lalayo ako sa inyo, siguro, wala nang manggugulo sa inyo ng anak natin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa kita. Sasamahan kita sa hirap at ginawa. Kung sadyang isinilang tayo sa mundong ito na lapitin ng mga taong mapanghusga, tanggapin na lang natin. Ang mahalaga magkasama tayo. At mahal na mahal kita. Salamat, Fidel. Sa kabila ng itsura kong ito, hindi mo pa rin ako nagawang iwan. Lagi kang nandyan para sa akin. Kung iba siguro, iniwan ako. Akala ko nga, wala nang pag-ibig ang darating sa akin. Pero nang dumating ka, pinatunayan mong ang pag-ibig ay hindi laging bumabase sa kung anumang panglabas na anyo. Kaya na natin ito na magkasama. Basta, huwag mong gagawin yung sinabi mo kanina. Huwag mo kaming iiwan ng anak natin. Patunayan natin sa kanila na hindi ka aswang. Kailangang malantad ang tunay na aswang na sumasalakay dito sa Santo Domingo para matigil na sila sa kanilang panghusga sa atin, lalo na sa'yo. Dahil ba sa itsura ko, Fidel? Dahil ba sa kakaiba ako? Ganon na lang ba sila kadaling manghusga? Hindi. Pagod na ako, Fidel. Pagod na ako. Gigi, Sa tuwing may magdududa, sa tuwing may magsasabing aswang ako, anong ginagawa natin? Tumatakbo tayo. Lagi na lang ganun. Tulad nung ginawa natin dun sa Mindoro, sa Batangas, sa Nueva Ecija. Fidel, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasawa na palagi na lang tayong nagtatago? Na palaging tumatakbo? Gigi Tana, hindi ako mapapagod. Kailanman, hindi ako mapapagod. Fidel, Hindi ako mapapagod at gagawin ko ang lahat para protektahan ka. pero hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magtatago? Tingnan mo ang anak natin. Hindi na siya lumalaki ng normal.
Normal naman ang buhay niya. Hindi lang siya nakakapag-aral. Gigi, mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Kaya nga, okay lang sa akin ang palipat-lipat at laging nagtatago. Masigurado ko lang na ligtas kayo. At hindi ako titigil na hindi kayo iligtas. Gusto ko maging maayos ang buhay niyo. Ligtas kayo ni Ina. Minsan naiisip ko, mas madali na lang sana kung hindi mo ako nakilala. Huwag mo nga sabihin yan. Ikaw ang pinakamabuting nangyari sa buhay ko. Hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisising nakilala kita. Kahit na ganito ako. Lalo na at ganyan ka. Dahil ikaw si Gigi. Ang Gigi na minahal ko. Ang Gigi na naging ina ng anak ko. Hindi aswang, kundi tao. At walang sino man na aswang o tao ang makapagbabago noon. Paano siya, Fidel? Hindi niya deserve ito. May plano ako. Si Mang Kikoy. Tutulungan niya tayo. Hindi na tayo tatakbo. Ipaglalaban natin to. Natatakot ako. Nandito lang ako. Nandito ako palagi. At lagi mo lang tatandaan. Mahal. Mahal na mahal kita. Hating gabi na nang makatulog ang mag-asawa sa pagbabantay na baka bumalik ang aswang. Nakatulog sila nga, baon ang kapanatagan sa puso sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. Hindi na rin bumalik pa ng tuluyan ang aswang na sumalakay sa kanila, kaya nakatulog na silang pareho ng mahimbing. Kinabukasan, maagang nagising si Fidel. Tumungo kay Mang Kikoy upang isang guni ang nangyari kinagabihan. Pagpasok niya sa bahay nito, mas marami pang kandila ngayon at namamahay ang amoy ng insenso sa paligid. Simula nang dumating kayo sa lugar na ito, lumaganap ang pambibiktima ng aswang. Hindi naman dating ganito noon. At sa wari ko parang sinasadya talaga kayo. Ayon na rin sa kwento mo. Mula sa mga unang lugar na pinanggalingan nyo, laging kayo ang napagkakamalang aswang. At sa tuwing may totoong aswang na nambibiktima. Pero hamo, gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Maraming salamat po, Mang Kikoy. Maraming bagay ang nakikita ng isang albularyo. Pero hindi yun ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga kung paano natin mapoprotektahan ang pamilya mo. Mang Kikoy, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Kapag napagkamalan na naman nila ng aswang ang asawa ko, kukuyugin na naman kami. Tatakas na naman kami sa lugar na to. Maghahanap na naman ng ibang malilipatan. At saan naman kayo pupunta? Hindi ko namin alam. Pero sa totoo lang, Mang Kikoy, napapagod na kami sa pagtakbo. Napapagod na kami sa pagtakas. Pagod na kami sa palipat-lipat na routine ng buhay namin. Fidel, may itatanong ako sa iyo. Ano po yan? Napatingnan mo na ba sa doktor ang asawa mo? Ha? Ang asawa mo ang kondisyon niya. Baka may sakit yun at may lunas. Yung pagkakaroon niya ng maraming buhok sa katawan.
Hindi pa po. Wala po kaming naiipon na pera. At takot kami. May tawag dyan sa mga doktor. Hindi yan sumpa, Fidel. Sakit yan na pwedeng magamot kung hindi pa naman malala. Iisipin pa lang. Ang hirap na. Saan kami kukuha ng pampatingin? Mangkikoy sa buong buhay namin. Lagi kami nagtatago. Kaya walang trabahong tumatagal. May kaibigan akong doktor sa bayan. Patingnan natin si Gigi sa kanya. Hindi po namin kaya. May ipon ako. Hindi nga lang malaki pero alam kong makatutulong. Hindi po pwede. Masyado pong marami na kayong naitulong sa amin. Naku, kunin mo na. Hindi ito kawang-gawa. Ito ay puhunan para sa kinabukasan ng pamilya mo. Tinanggap ni Fidel ang sobre at nanginig ang kanyang kamay. Nagpasalamat sa matanda, ganun din sa Diyos sapagat para sa kanya, biyaya ang kanyang natanggap. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Ay, huwag ka na magpasalamat. Gawin mo na lamang kung ano ang tama. Ipaglaban mo ang pamilya mo. Hindi lang sa pamamagitan ng pagtakbo o pagtakas, kundi sa pamamagitan ng paninindigan. Mang Kikoy, may mga tao rin na labis ang katin ng mga dila na mas masahol pa sa aswang. O ngayon umuwi ka muna. Alagaan mo ang pamilya mo. Mang Kikoy, salamat po. Tandaan mo, Fidel. Hindi lahat ng multo ay aswang. Hindi lahat ng tao ay totoong tao. Minsan, kung sino pa yung inaakala nating totoong tao, sila pa pala yung mukhang demonyo ang kalooban. Nabuhayan naman ng pag-asa si Fidel dahil sa kabila ng nangyari sa kanila. May mga tao pa rin natitira na handang tumulong sa kanila. Ang albularyong si Mang Kikoy na naniniwalang hindi aswang ang asawa ni Fidel. Kaya umuwi na rin si Fidel sa kanila para gawin ang sinabi ni Mang Kikoy na kailangan niyang gawin sa kanilang bahay para hindi na magawang sumalakay pa ng aswang sa kanila. Samantala, sa ilog, muling nagkita ang batang si Ina at si Noy. Noy! Huwag kang lalapit! Bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Alam ko ng totoo. Aswang palang nanay mo. Kaya pala sinabi mo sa akin na dapat kailangan matakot sa magulang. Kaya pala natatakot ka sa nanay mo dahil aswang ang nanay mo. Siya ang aswang na pumapatay dito sa lugar namin. Hindi totoo yan. Hindi aswang ang nanay ko. Ganyan lang ang itsura niya. Pero hindi siya aswang. Bakit mo siya pinagtatanggol? Baka naman pati ikaw, aswang na rin. Pwede rin naman eh. Dahil nanay mo siya. Alam mo na hindi ka aswang. Sa di kalayuan, papalapit si Gigi para sunduin si Ina. Napatigil siya nang may makarinig na boses. Sinabi mo ba sa iba? Pinagkalat mo ba? Dapat malaman nila. Akala ko kaibigan kita. Pinagkatiwalaan kita. Kaibigan? Sinungaling! Tinago mo sa akin na aswang pala kayo. Mabuti na lang pala. Hindi na ako nagpatuloy na makipagkaibigan sa'yo. Mamaya, kainin niyo pa ako eh. Narinig ni Gigi ang lahat at nanginig siya sa isang tabi. Hindi kami aswang. May sakit ang nanay ko. Bakit ba ang sama-sama niyo? Nakita ko mismo. Para kang nagtatanggol sa halimaw. Biglang lumabas si Gigi
sa kanyang pinagtataguan. Itigil mo na yan! Hindi mo kilala si nanay! Hindi mo alam kung gaano siya kabait! Ha? Papalapit ang aswang! Alanin mo ang aswang! Tulong! Tulong! Duwag! Traidor! Ina, anak, Nay! Akala ko po kaibigan ko siya. Akala ko maiintindihan niya ako. halika na anak. Umuwi na tayo. Hindi na tayo babalik dito. Baka may maniwala sa kanya. Magsama pa ng mga kakampi. Nay, patawad po. Wala na yun. Hindi mo na rin maaalis sa batang yun ng mapagkamalan akong aswang. Tingnan mo ang buo kong katawan. Puno ng balahibo sa katawan. Hindi ako normal sa paningin nila. At hindi natin maiaalis sa kanila ang mapagkamalan akong aswang. Dahil yun naman talaga ang totoo. Iyon ang nakikita nila sa akin. Naglakad na ang mag-ina pa uwi. Magkahawak ang kanilang kamay. Sa likod nila, makikita ang unti-unting paglubog ng araw. Sa bahay naman ni Catalina, tumakbo papasok si Noy. Nay! Nanay! Bakit ka tumatakbo, anak? Nay! Yung lalay ng kaibigan ko! Oh, anong ginawa niya? Kakainin daw po ako! Tilakot niya po ako! Gusto niya po akong kainin! Saan kayo nagkasalubong? Sa may ilog po! Nakita ko si Ina tapos bigla lumabas yung pangit yung nanay! Ang pangit na yung tsura! Mabalahibo tulad ng itim nating aso! Nakatatakot yung itsura niya! Anong ginawa mo sa ilog? Nausap lang naman po kami ni Ini. Tapos, sinabi ko po sa kanya na alam ko na tungkol sa nanay niya. At anong nangyari? Bigla po siyang lumabas sa dilim at gusto niya akong kunin. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na saktan ka ng mga aswang na yon. Natatakot po ako, nanay. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi sila magtatagal dito. Ako nang bahala. Ano pong gagawin ninyo? May paraan ako. Malalaman ng buong baryo kung sino talaga sila. Pero nay, si Ina po. Kalimutan mo na ang batang yon. Hindi siya karapat dapat maging kaibigan mo. Pumasok ka na sa kwarto mo. May bibisitahin lang ako. At saan po kayo pupunta? Kay Kapitan, may kailangan siyang malaman. Malulutong ang ngiti ni Catalina na tila ba sabik na sabihin kay Kapitan ang tungkol sa mag-asawang Fidel at Gigi. Halos talunin na nito ang barangay hall, makapagatid lamang ng masamang balita. Sa loob ng barangay hall, si Kapitan nakaupo sa kanyang mesa. Nakatayo si Catalina sa harapan nito. Di ako pwede basta-basta kumilos na lamang sa mga paratang na wala namang ebidensya, Catalina. Kapitan, narinig niyo na ang kwento ng anak ko. Tinakot siya ng babaeng yun. Bata pa lamang si Noy at baka naman... Hindi lang si Noy. Marami nang nakakita sa kakaibang itsura niya. Bakit kaya palagi siyang nakatakip ng muka? Catalina, Simula nang dumating sila dito, may namamatay na sa atin. Una si Mang Pedro. O sino pa ba ang susunod? Catalina, kailangan natin mag-ingat sa mga pagbibintak. Mag-iingat? Hanggang kailan tayo mag-iingat, Kap? Hanggang may mamatay ulit? Sa labas ng barangay hall, tahimik na nakikinig si Fidel. May batas tayo. Hindi pwedeng basta na lang. Kapitan, responsibilidad niyong protektahan kami. Paano kung may mangyari sa anak ko? Ay, hihintayin niyo pa bang maulit yung nangyari kay Mang Pedro? Gusto niyo bang may mawala uli bago kayo kikilos? Sige na, pupuntaan ko sila bukas at kakausapin.
Bukas pa, Kap. Dapat ngayon na. Bago pa maging huli ang lahat. Catalina, sapat na. Aaksyonan ko na ito, pero sa tamang paraan. Wala nang mas tama pa. Kapag hinuli niyo yung pamilya nila at ikulong, bago pa man sila makapagpalit ng anyo, bilang aswang at manalakay muli dito sa atin. Kung wala kayong gagawin, ako may gagawin ako para lang mapatunayan sa inyo na aswang nga ang asawa ni Fidel. Lumabas si Catalina sa barangay hall. Si Fidel naman naghihintay sa isang gilid. Ay, Diyos ko. Gabayan niyo po ako sa tamang desisyon. Wala akong makitang kaduda-duda sa pamilya ni Fidel. Lalo na sa asawa niya. Hindi pwede ang gusto ni Catalina na basta na lamang hulihin ang pamilya nila nang wala man lang sapat na basihan. Sa labas ng barangay hall, sa di kalayuan, hinila ni Fidel sa isang tabi si Catalina. Sino? Alam ko, ikaw may gawa nito. Fidel, bitiwan mo ako. Sabi ko na nga ba narito ka? Ikaw ang nagkakalat na asawang asawa ko. Hanggang kailan mo ba kami guguluhin? Sinundan mo kami? Sinundan? Ha? Ako ang nauna rito, Fidel. Ako ang taga rito. Kayo ang pumunta sa lugar ko. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo sinisiraan ang asawa ko? Asawa mo? Asawa mo? Ang babaeng yun na kinuha ka sa akin? Nung pinagsasabi mo, Limot mo na ba, Fidel? Limot mo na bang tayo ang dapat nagkatuluyan? Na mahal kita? Catalina, 2 taon tayong nagsama. 2 taon na ako ang kasama mo. Tapos bigla na lang dumating ang balbong yun. Bigla ka na lang niyang inagaw sa akin. tama na. Hindi Fidel. Kinulam ka niya. Yun lamang ang dahilan kung bakit bigla ka na lamang. Paano mo ako nagawang ipagpalit sa isang babaeng halos hindi mo makita ang muka? Sa isang babaeng kamukha ng... Tama na! Nagkakamali ka, Catalina. Ikaw ang dahilan kung bakit kita iniwan. Ako? Oo. Ang ugali mo, ang pagkatao mo. Maganda ka nga sana sa panlabas. Pero ang kalooban mo, ang kaloob-looban mo, bulok ka. 2 taon din ako nagtiis sa'yo. Nagtiis sa ugali mo. Dahil ba tinanggihan kong magpakasal sa'yo noon? Dahil ayaw kong iwan ang buhay ko rito? Hindi. Dahil nakita ko kung gaano ka kasakim. Kung paano mo tinatapak-tapakan ng ibang tao. Alam mo, hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo. Kay Gigi ko nakita ang tunay na pagmamahal. Sa aswang na yon? Mas mamahalin ko pang mahalin ang aswang kung aswang talaga siya, Catalina. Pinahamak mo ang isang inosenteng pamilya nang dahil lang sa galit mo. Inosente? Inosente? Ninakaw niya ang dapat ay sa akin. Wala siyang ninakaw. Ikaw mismo ang nagpatunay sa akin na tama ang desisyon kong iwan ka. Hindi ako papayag na maging masaya kayo rito, Fidel. Hindi ako papayag na panoorin kong mamuhay kayo ng mapayapa sa harap ko. Kapag may nangyari kay Gigi sa pamilya ko, tandaan mo to, Catalina. Ikaw ang mananagot! Hindi ako magpapatalo sa inyo. Hindi sa babaeng yon na kinuha ang lahat sa akin. Makikita mo, Fidel. Makikita mo kung sino ang tunay na aswang. Nagpupuyos ang damdamin ni Catalina ng mga oras na yun na nariwa sa kanyang mga alaala ang mga sandaling sila pa ni Fidel. Ang galit nito sa babaeng ipinagpalit ni Fidel sa kanya na si Gigi, ang babaeng balbon sa buong katawan. Para sa kanya, yun ang tamang pagkakataon para makaganti siya sa dalawa, lalong-lalo na kay Gigi. Dahil iniisip niya
Kinulam ni Gigi si Fidel. Kinagabihan noon marubduban ang pag-uusap ng mag-asawang Fidel at Gigi tungkol sa pag-alis nila sa lugar na yun. Hindi tayo aalis. Magpapatingin tayo sa doktor bukas. May inabot na tulong si Mang Kigoy para patingnan ka sa doktor. Para malaman natin kung ano talagang kondisyon mo. Napakabuti niya. Kung sino pa yung albularyo, siya pa yung naniniwala sa atin. Siya na albularyong tumutugi sa mga aswang na may kakayahang alamin kung sino ang totoong aswang. Siya pa yung naniwala sa atin na hindi ka aswang. Kaya ipanatag mo na ang loob mo dahil masusolusyonan ang problema natin. Baka sakaling may lunas pa sa sakit mo. Salamat, Fidel. Salamat. May tao. Fidel! Gigi! Magmadali kayo! Buksan niyo ito! Sandali lang ho. Tuloy po kayo. Bakit po kayo napasugod rito? Wala nang oras. Parating na sila. Sino? Sino, Mang Kikoy? Buong baryo. Pinangungunahan ni Catalina. May mga sulu sila. May mga itak at may mga sibat. Ano? Po? Napaniwala niya ang buong barangay na si Gigi ang asawa mo ay ang aswang. Maya-maya pa'y narinig nila ang mga sigawan ng mga tao mula sa malayo papunta sa kanilang tinutuluyan. Boses mula sa malayo. Patayin ang aswang! Patayin ang aswang! Patayin! Patayin! Patayin ang aswang! Nanay! Tatay! Hindi lang yan ang problema. May malaking panganib. Anong ibig niyo po sabihin? Nararamdaman ko na ang tunay na mga aswang. Magpapasiklab ng kaguluhan. Gagamitin nila ito para magasik ng lagim. Marami ang mamamatay ngayong gabi kapag nagkataon. Diyos ko po, Fidel. Dalian niyo na! Kunin niyo na ang mga gamit! Doon kayo sa bundok. May maliit akong kubo roon na walang nakaalam. Mabilis na nagbalot ang pamilya. Dinig ang mga yapak at sigaw ng mga tao sa di kalayuan. Nandun sa bundok! Nandun! Sa bundok! Habulin! Habulin niyo! Huwag mo kaya magwala! Inabutan ni Mang Kikoy sina Fidel ng isang supot. Bawang at asin at banal na tubig. Gamitin mo kung makasalubong man kayo ng aswang. Heto ang medalyon. Mas malakas ito ngayong bilog ang buwan. May nabasag na bintana at may nahulog na sulo sa loob ng bahay. Tatay! Tatay, sunog! Dali! Sa likod tayo! Bilisan nyo! Hanggang may dilim pa! Lalabas na mga aswang kapag may dugo! Tumakbo sila palabas sa di kalayuan. Nakita nila ang mga sulo na papalapit sa kanila. Nandun sila! Huwag niyo silang hayaang makatakas! Fidel! Kayla! Umalaman! Medalyon, ipakita mo sa amin ang daan. Sa kanan, umakyat na kayo hanggang makita nyo ang lumang simbahan. May kubo dun sa likod. Bukas babalikan ko kayo doon. Tumakbo na ang pamilya. Sa likod nila, maririnig ang halo-halong sigaw ng mga tao at ng hindi tao. Nay! Nay, natatakot ako. Dito tayo sa dilim. Hintayin nating makalampas sila. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng mga sigaw mula sa iba't ibang direksyon. Nasaan sila? May nakita ko doon! Doon! Sala! Doon tayo! Sana'y makatakas sila. Hindi sila titigilan ng mga tumutugis na ito sa kanila. Kawawa naman sila kung bakit hindi matigil ang katinang dila ng mga taga-baryo. Naniwala sa mga kasinungalingan. Katuwang ko si Fidel sana sa pagtugis sa mga aswang. Ngayon, tinutugis sila ng buong barangay sa paniniwalang aswang ang asawa niya.
Sa harapan ng bahay ni na Gigi, napalibutan sila ng mga galit na tao. Ang mga sulu ay lumiwanag sa dilim. Buo ang kanilang paniniwala na ang kanilang tutugising pamilya ay pinagmumulan ng lahat ng kaguluhan sa kanilang baryo. Patayin ang aswang! Patayin ang aswang! Patayin ang aswang! Pamamatay ka mga aswang! Hayan ang pamilya ng aswang! Huwag niyo nga hayaang makatakas! Hulihin niyo! Hulihin sila! Tara! Biglang tumayo si Kikoy sa pagitan ng mga tao at ng pamilya. Tama na! Huwag niyong patayin ang pamilya ni Fidel! Pananagutan niyong lahat ang kanilang dugo kapag pinatay niyo sila! Huwag niyong patayin ang mag-asawa! Tingnan niyo ang mga sarili ninyo! Hindi niyo kilala kung sino ang tunay na halimaw! Umalis ka sa daan, Kiko! Hindi kami papayag na makalayo ang salot na yan! Hindi ako aalis! Isa akong albularyo! Ako ang higit na nakaalam kung totoong aswang sila! Ako ang unang makararamdam! Ako ang magpapatunay na hindi sila aswang! May sakit si Gigi! Nasawari ko eh! Hirsutism! Ang labis sa pagtubo ng buhok sa mga bahagi ng katawan kung saan karaniwang may buhok. Katunayan, ako ang nagpatuloy sa kanila dahil gusto ko silang tulungang magpatingin sa mga dalubhasa. Dahil matagal na silang palipat-lipat sa tuwing mapagkakamalan silang aswang. Magkikoy, paano mo mapapatunayan yan? Kapitan, ikaw ang namumuno rito. Ikaw mismo ang nagsabi, equality ang advokasya mo. Wala kang itatanging tao, ano man ang estado nila sa buhay. Hindi ang itsura basihan kung paano tratuhin ang isang tao. Lahat sila may karapatan. Alam mo ang Article 2, Section 2 ng Philippines Constitution. The state of the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Pinoprotektahan nito ang karapatan sa buhay ng bawat Pilipino. At tinitiyak ko, walang sino maaaring basta-basta alisin ang buhay nang walang sapat na katibayan o dahilan. Alam kong alam mo yan dahil sabay tayo nag-aral noong first year. Hindi lang ako nakapagtapos dahil pinili ko maging albularyo para protektahan ang mga nangangailangan. Pero tingnan mo, ang mga tao gayon, hinahatulan ang isang pamilya dahil lamang sa kanyang itsura. Marami ng patay! Marami ng... Ikaw, Catalina! Ikaw ang may pinakamalakas na boses! Pero nasaan ang katibayan mo? Dahil lang sa balbon si Gigi? Dahil lang ba sa kakaibang itsura niya? Yan lang ba basihan mo? Para hikayatin ang mga taong ito na patayin ang pamilya ni Fidel! Mang Kikoy, Ako na bala, Gigi. Kapitan! Ikulong niyo sila sa barangay outpost. Sasama ako. Kapag may sumalakay na aswang sa gabing ito, kung may mapatay man, ibig sabihin nun, hindi sila aswang! Hindi pwede! Dapat silang ano, Catalina? Dapat silang patayin! Sunugin! Sino ngayon ang mas masaol pa sa aswang? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan ninyong lahat ang inyong mga sarili! Idamay mo ang buong barangay para lang patayin ang pamilyang ito! Para tugisin sila! Nasaan ang katibayan ninyo
na aswang si Jeje! Nagkatinginan ang mga tao. Tila nahimasmasan sa sinabi ni Mang Kikoy. Kapitan, ipupusta ko ang buhay ko. Kung mali ako, kung aswaga sila, ako ang unang patayin ninyo. Pero kung tama ako, at kung nagkamali kayo, mananagot kayong lahat sa paratang nyo sa inosenteng pamilya ni Fidel! Dali na siya sa outpost. Pero tandaan mo, Mang Kikoy, oras na mapatunayan na siya ay aswang, pananagutan mo ang buhay ng sino mang mapapatay ng aswang! Hindi pwede! Hindi! Bakit, Catalina? Takot ka bang mapatunayan na mali ka? Na nagpaparatang ka? Dahil may galit ka? Kung talagang aswang sila, dapat wala kang takot na mapatunayan ito! Ikulong na sila kasama si Kikoy hanggang bukas! Kapag may namatay ngayong gabi, dugo nila ang nasa inyong mga kamay. Pananagutan mo yun, Kapitan! At kung walang mamatay, Catalina, ang dugo ng kanilang pagkatao ay pananagutan mo! Dinala na ng mga tanod ang pamilya ni Fidel at si Kikoy. Sa likod, naririnig pa rin ang mga bulong-bulungan ng mga tao. Madilim na ang daan papunta sa barangay outpost. 2 tanod sa harapan at 2 sa likod, sa gitna ng pamilya ni Gigi at ni Mang Kikoy. Pumasok sila sa loob ng selda. Kumalansing ang bakal at isinara. 3 tanod na nagbabantay. Sigurado naman kung totoo aswang ka kayo, hindi na kayo makakatakas sa amin. Babalikan lang namin si Kapitan. Bantayin silang mabuti. Hanggang kailan tayo dito? Hanggang bukas lang naman. Kapag walang nangyari ngayong gabi, o malaya na kayo. Kalokohan to nais nila. Kailangan nila tayo para protektahan sila sa mga totoong aswang. Hayaan mo na sila. Dadali nila ang ganti ng kanilang maling pagpapasya. Maluwag sa loob na tinanggap ni na Fidel ang nais ng barangay sa kanila para matapos na ang gulo at ang pagtugi sa kanila ng buong baryo sa pag-asang palalayain sila at hahayaang mamuhay ng mapayapa sa lugar na yun sakali mang mapatunayang hindi nga sila ang aswang. Sa daan naman, binalikan ng mga tanod sina Kapitan at ang mga tao na pabalik na rin sa baryo. Malapit na sila sa barangay pero sinalaki sila ng mga totoong aswang. Kapitan, may 3 bangkay na sa may ilog. Ano? May aswang! May aswang! Nakita nyo na! Tingnan nyo sa kulungan! Baka nakatakas na sila! Hindi, Catalina. Nandun pa sila kasama ni Mang Kikoy. Hindi si Gigi ang aswang, Catalina. Hindi! Hindi ako nagkakamali, Kap! Aswang siya! Dapat nating... Amoy ng dugo. Amoy na galit. Amoy ng pot. Hindi! Hindi! Anong kababalaghan itong nangyayari sa aking barangay? Unahin ang may matinding galit. Sino ang may pinakamasamang kalooban? Naamoy ko. Ang alin? Naamoy ko ang galit. Tulungan niyo ako, Kap! Kapitan! Nasaan na yung mga sibat at sulo ninyo? Kapitan! Tulungan niyo ako! Anong magagawa ko? Nakapalibot din sila sa akin. Ano bang oras ay pwede nila akong patayin? Maging ang mga tanod ko'y napalilibutan ng maraming aswang. Nagsisisi na ako kung bakit sinunod kita. Ipinakulong ko ang albularyong dapat sana'y tutulong sa atin. Nakita mo na, Catalina, ang bunga ng pagkakalat mo ng kasinungalingan. Pati ako nadamay. Hindi! Doon! Nandun si Gigi! Si Gigi ang aswang, hindi ako!
masarap ang laman ng taong puno ng puos. Mas matamis ang dugo ng taong walang awa. Hindi! Tulungan niyo ako! Wala nang nagawa ang buong barangay na masaksihan nila ang malagim na sinapit ni Catalina sa mga aswang. Kitang-kita ni Kapitan kung paano aktwal na kainin ng mga aswang ang katawan ni Catalina. Hindi na rin pa nakapanlaban ang mga tanod at ang mga taong tumutugi sa pamilya ni Fidel dahil pinagharian na sila ng labis na takot nang mapalibutan sila ng mga totoong aswang. Ilang tao rin ang nadamay at napatay ng mga aswang. Nailigtas din si Kapitan dahil pagdating ng ilang tanod kasama si Kikoy at si Fidel na tumugis sa aswang. Laking pasasalamat ni Kapitan sa pamilya ni Fidel na nagligtas sa kanya. Nakita niyo na ang katotohanan. Patawad sa aming pagkakamali. Patawad din, pare. Kung mas naniwala pa ako sa sismosang si Catalina kaysa sa kakayahan mo na makakilala ng tunay na aswang. Salamat din sa inyong dalawa. Lalo ka na, Fidel, para mailigtas kami sa mga aswang na yon. At Gigi, patawad sa nagawa namin. Mula sa araw na ito, pwede mo nang tanggalin ang belo mo sa mukha nang malaya at walang huhusga sa iyo. Tutulong din ako para mapatingnan sa mga dalubhasa ang kalagayan mo. Hindi na ako magtatago. Tapos na ang pagtatago natin. Tapos na ang pagtakbo. Hinawakan ni Mang Kikoy ang balikat ni Fidel. Dito na tayo. Ito na ang inyong tahanan. Hindi na kayo aalis dito. Tsaka, kailangan ko rin ang tulong mo, Fidel. Nakita ko sa iyo ang katangian ng iyong ama na isa ring albularyo. Kailangan ng bayan ng mga katulad mong magtatanggol sa mga nilalang sa dilim. Isang albularyong hindi lang sa orasyon nagtitiwala, kundi isang albularyong makabago. Albularyong sa Diyos nagtitiwala. Maluwag sa loob ko pong tatanggapin. Basta alang-alang sa pagtatanggol sa buong bayan. Paano po pala si Catalina? Kawawa naman siya. Inani niya ang paghahasik niya ng hangin. Totoo nga ang kasabihan. Magtanim ka ng hangin, bagyo ang aanihin. Sana'y maging aral sa iba ang kwento ni Catalina na ang makating dila, ang matalas na dila, na walang ibang binabantayan kundi ang mali ng ibang tao, ang kapintasan ng iba, na tila naging habi niya na ang mapaghanap ng butas sa isang tao, na tila walang nakikitang mabuti sa gawa ng isang tao. May hangganan din ang malabis nilang pagmamataas, ang malabis nilang mataas sa pagtingin sa kanilang mga sarili. Antayin lamang nila ang ganti ng pagkakataon. Oo, maraming salamat po, Mang Kikoy. Dito na kami. Walang anuman. Mamuhay kayo ng malaya at mapayapa dito sa Santo Domingo. Hindi lahat ng halimaw ay may pangil at may pakpaka. Hindi lahat ng aswang ay nagtatago sa dilim. Minsan, ang pinakamatinding bangunguta, hindi ang mga nilalang na lumilipad sa gabi, kundi ang mga salitang lumalabas sa bibig ng isang tao. Si Catalina, nagkunwaring tagapagtanggol ng bayan, naging halimbawa ng tunay na kasamaan
ang puot at paghuhusga na kumain sa kanyang kaluluwa. Sa huli, ang kanyang galit ang kumain sa kanya. Si Ina, ang batang napilitang lumaki sa takot, nagpakita na may pag-asa sa kabila ng dilim, na ang mundo ay hindi hatid ng mga pangalan at marka na ibinibigay sa atin ng iba, kundi ng katotohanan sa ating pagkatao. Si Fidel, nanindigan para sa pag-ibig sa kabila ng lahat, napatunayan na ang tunay na lakas hindi dahil sa armas o sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng paninindigan para sa katotohanan. Si Gigi, na tinuligsa dahil sa kanyang kakaibang anyo, naging salamin ng ating mga sarili. Ipinakita niya ang tunay na mukha ng kabutihan, hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa ilalim ng puso at kalooban. Sa wakas, naunawaan ni Gigi at ng kanyang pamilya ang kanyang kondisyon ay isang medikal na karamdamang tinatawag na hirsutism, ang labis na pagtubo ng buhok sa katawan dahil sa hindi pantay na hormones. Dahil sa tulong ni Mang Kikoy at ni Kapitan, napatingnan si Gigi sa mga espesyalista, natuklasan ng doktor na may polycystic ovary syndrome si Gigi, na siyang pangunahing dahilan ng kanyang hirsutism. Nagsimula siyang uminom ng mga gamot para maayos ang kanyang mga hormones. Unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Hindi na kailangang magtago ni Gigi. Hindi na siya kailangang matakot. Napatunayan sa buong baryo na hindi siya aswang. Isa siyang karaniwang tao na may karamdaman, ngunit may lunas. Naging tahimik ang buhay nila. Si Ina, nakabalik sa pag-aaral. Si Fidel, nakahanap ng maayos na trabaho. Si Gigi, unti-unti nang nakangingiti nang walang takot. Minsan pa rin niyang narinig ang mga bulong-bulungan, ngunit alam niyang ang tunay na halimaw, hindi ang kanyang karamdaman, kundi ang kamangmangan at kawalan ng pang-unawa. Sa kanilang tahanan sa bundok, natutunan nila hindi lahat ng dilim ay may aswang, hindi lahat ng kakaiba ay masama, at ang bawat problema ay may solusyon kung haharapin lamang ng may pag-asa at determinasyon. Sa huli, ang kwento ng pamilyang tinugi sa baryo ay hindi lamang kwento ng aswang at ng tao. Ito ay salamin ng ating lipunan kung paano tayo humusga, kung paano tayo magtaboy, kung paano tayo matutong magmahal at tumanggap. Dahil sa bawat kadiliman ay may liwanag, sa bawat takot ay may pag-asa, at sa bawat dulo ng pagtutugis may bagong simula para sa mga handang buksan ang kanilang puso at isipan. Sapagkat ang tunay na aswang hindi nakikita sa salamin. Ito ay nasa puso ng sinumang pumipiling magasik ng takot sa halip na umunawa.